Whew! Sa wakas, nakalabas na ulit tayo, mamen. At may tutuloy na natin yung biyahe natin. Dahil nung mga nakaraang araw, nung nandun tayo sa Alfonso Castañeda, ay nagkaroon ng problema dun sa bayan nila. Kaya kinailangan muna nating umuwi ng Malolos para masigurado natin na safe tayo at walang mangyayari na masama sa atin. Kasi pinauwi na rin ako nung pamilya ko. Siguro yung iba naman sa inyo ay nabasa sa Facebook o napanood sa balita kung ano yung nangyari nung nakaraan sa Alfonso Castañeda. Kaya pinili ko muna na bumalik tayo ng Malolos. At syempre mainam ng safe tayo dahil pag may nangyari sa atin na hindi maganda, magiging isang alamat na lang tayo pag nagkataon. At ayun nga, ngayon ay tutuloy na natin yung biyahe nga natin. Sobrang excited na ako dahil ilang araw nga tayong hindi nakalabas. Tapos gumara yung pakiramdam ko kasi nga pag nasanay ka na na ikaw ay nagta-travel talaga, ay parang may kulang sa buhay mo pag hindi ka nakakalabas ng bahay. Kaya ituloy na natin ito, mamen. Samahan niyo ulit ako sa gagawin natin ngayon. Let's go! Tingin ko naman ay safe tayo dito sa dadaanan natin ngayon dahil medyo maaga-aga pa naman at medyo marami akong nakikita mga nagpapatrolya ng mga kapulisan at mga checkpoint ng militar dito. Kaya sa tingin ko naman ay makakarating tayo ng ayos dun sa pupuntahan natin. Nung nakaraan dun sa Alfonso Castañeda yung mga enkwentro na nangyari, ngayon ay nandito naman sa Pantabangan Dam. Sana talaga ay matigil na yung mga ganitong kaganapan dahil sobrang takot ang nararamdaman at nararanasan ng mga lokal na mga nakatira dito. Kahit yung mga dumadaan kagaya natin, syempre ay magkakaroon ka ng takot pag may ganitong mga pangyayari. Sana lang talaga ay walang mga madamay na mga lokal o kahit sino na walang kamalay-malay, lalo yung mga kabataan, di ba? Sa wakas, nakalagpas na tayo sa Pantabangan. At ayun nga, sakto naman bumuhos ng malakas yung ulan ngayon. Buti na lang ay pababa na yung part na to, kaya hindi na masyadong delikado. Ito, dahan-dahan na lang tayo habang binabaybay natin yung mga malilikong daanan dito ngayon, mamen. When I look back I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. Oh, and I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I will love you for it all. Yeah, I will love you for it all. Ginabi na tayo. Nandito na tayo ngayon sa spot na tutulugan natin. At sa tingin ko naman ay safe dito sa pwesto natin ngayon dahil medyo malayo to dun sa may mga inkwentro ng mga nakaraang araw. Kaya makakatulog naman siguro tayo ng mahimbing dito ngayon. Meron tayong nilagang itlog. Sa tingin ko ay bukas na natin to kakainin dahil may pupuntahan pa tayo bukas. Ngayon ay magkanin muna tayo. Tapos itong niluto ni mama na adobo, wag lang matatapon sa higaan natin. At mga ngamoy adobo tong sasakyan natin. Yan, lagay mo. Huwag kang tatapon dito.
Hindi natin ng nagmamantikang sabaw. Ayan, baka sabihin nyo puro dilata na naman si Mamen, ha. Hindi ko pa lang talaga pinapakita sa inyo yung cooking skills ko. Safe na tayo dito. Sa palagay ko ay hindi ko nalalagyan ng takip tong mga bintana dahil natatakpan naman tayo ng mga matataas na damo dito. Hindi naman tayo masyadong kita dito sa parting likod lang, kasi yung likod natin ay nandun sa mismong malapit sa kalsada. Ayan, safe na tayo dito at makakatulog tayo ng maalwas. Maalwas o maalwan? Alin ba sa dalawa? Ayan, na-enjoy ko talaga at na-miss ko nga ang matulog ulit kay Storm. Tagal nating hindi natulog sa kanya. Hindi na ako sanay matulog sa kwarto ko dun sa Malolos. Hinahanap na ng katawan ko yung saktong fit nitong higaan natin. Ayan, kaya talagang hindi na natin to iaalis itong si Storm natin. Siguro pag dumating yung time na meron na tayong budget, bumili tayo ng every wagon natin, tapos yun ang gamitin natin kung saan saan. Pero gagamitin pa rin naman natin si Storm, pero pang ano na lang siya, yung mga maayos yung daan. Tapos 4x4 yung kunin natin na every wagon para pangsabakan sa mga gubat. Ayan, siguro dito ko muna puputulin yung video natin ngayong gabi. Magkita-kita na lang tayo bukas dahil hindi ko naman kayo may papasyal dito sa labas at sobrang dilim, tapos umuulan pa. Kaya bukas na lang tayo gumala dito. Huwag kayong mag-alala at ilibot ko kayo dito kung saan-saan. Okay? Good night na, Mamen. Kita-kits bukas, ha? Napaka-ginaw. Ayan, sinipon si Mamen sa sobrang lamig dahil sobrang lakas ng ulan dito kagabi. Pero all goods. Napakasarap. Parang kang naka-aircon na napakalakas, Mamen. Teka lang pala, may titignan lang ako. Ayan. Buhay pa rin tayo. Safe tayo dahil nasaktan pa rin si Mamen. Ayan, napalakas ata. At least gising na rin yung pagkatao natin sa ginawa natin, di ba? At nalaman din natin kung buhay pa tayo, hindi tayo tinamaan ng ligaw na bala, di ba? Mas okay nga sana kung tamaan tayo ng ligaw na kiss. Umagang umaga. Kasi naman kailangan malibang yung sarili mo pagka mag-isa ka, di ba? Tapos maganda naman yung tanawin natin dito sa paligid natin. Ayan. Oh, nasa tabing ilog tayo ngayon. Dito lang to sa may tulay, kaya napili ko dito ay sa part na dulo nito ay medyo marami ang kabahayan. So pagka nagkaroon ng aberya ay makakapunta tayo doon sa maraming tao, kasi kung nasa liblib tayo natulog ay medyo hindi safe.
baba na tayo. Woo! Ginhawa. Ayun, lakas ng hangin. Ito yung umaano sa atin kagabi, humaharang. Ito mga damo na yan na matataas. Good morning. May mangilan-ngilan na mga dumadaan dito kasi nandito lang tayo sa tabing kalsada. Tapos may nakita ko na open na space dito. Ayun, dito na tayo nagpark. Sabi ko daw sa'yo, pupwesto tayo kahit saan, basta safe tayo. Hello po, good morning. Puro palabati yung mga tao dito. Ito yung ilog nung nakaraan. Kaso ang lakas ng agos ngayon. Baka tangahin tayo dito sa malalim pagka naligo tayo. Ang sarap sana magkape, kaso sumusumpong yung acid ni Mamen. Eh may biyahe pa tayo mamaya. Baka mamaya ay umatake ng malala, tapos manghina tayo, hindi tayo makapunta dun sa destinasyon natin mamaya. Kaya nagtubig-tubig na lang muna si Mamen. Ayun, tumambay muna tayo dito bago tayo umalis ulit. Ang baba nung fog dito sa paligid natin. Napakasarap talaga pag ganito ang bubungad sa umaga mo. Now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I got, yeah, it is just enough to get by. Ilan po? Ayan, eto, parang masarap ata to ah. Itong tinapay na to. Magkano dito isa, ate? 6 pesos po. Ayan, siguro kahit 4 lang pwede na po. Para pag napagod tayo ay hindi na tayo magluluto. Alam niyo naman si Mamen ay hindi magaling magluto, di ba? Yung mga ganito na lang. Pero kung may makikita tayong karinderya sa dadaanan natin, ay kakain na tayo doon. Thank you po. Ayun, all goods. Sibata tayo. Thank you po ulit. O sige po. Ay, tara po, tara po. Yan po. Yan. Thank you po. Thank you po. Salamat po sa inyo. Salamat po. Ayan, tara. Let's go na. Welcome to Aurora! Bagong lugar na naman tong napuntahan natin ngayon, Mamen. Ang ganda ng kalsada dito. Ay, unti-unti talaga ay marami na tayong napupuntahan na mga lugar-lugar. Unti-unti natin yung mga kahabaan nito, Mamen. At explore talaga natin yung mga makikita natin dito. Mga bagong tao na naman yung mga makikilala natin. Diba nung mga nakaraan, may mga nakilala na tayo sa Alfonso Castañeda. Sana ay ganun din dito sa mga madadaanan natin na bayan dito sa Aurora. May nadaanan tayo dito sa tabing kalsada na may signage ng falls. Kaya ayun, huminto si Mamen. Alam niyo naman si Mamen ay marupok. Tapos ay hindi daw kakayanin ng sasakyan natin doon dahil medyo maputik ngayon dahil nag-uulan. Ayan si Bro Gerald. Hello bro. Ayan si Tatay Boyet. Hello po. Ayan sila yung mga bagong kapamilya natin dito sa Maria Aurora po ba to? Bali, Galintuha pa po. Sako pa rin po siya ng Galintuha. Opo. Pero Maria Aurora na po siya. Parang Munisipyo po. boundary po, parang Opo. ganun po. Ayan, sila yung mga bago nating kapamilya dito. At ayun pala, binigyan tayo ni tatay ng
Sa anong saging po to, tatay? Rubia, sabi lang, Rubia. Hindi ko rin po kami sana ang kanila. Basta saging siya. Sa tingin ko naman ay matamis to. Ayan, tikman natin tong saging na binigay sa atin. Parang iba po to yung saging na to kumpara dun sa binebenta sa lugar namin. Opo, kuya. Parang isang pirasong ganito ay busog ka na po ay. Sarap dito, no? Yung mga kakainin mo ay nasa bakuran mo lang. May pananim ka ng mga kung ano-ano, eh mabubuhay ka na dito. And Tatay Boyet, Bro Gerald, punta muna ako sa falls. Maraming salamat po sa inyo. Opo, sige po kuya, salamat din po sa pabaon kuya. Oo. Ayun, may pasalubong rin tayo sa kanila kasi sila yung bago nating kapamilya nga dito. Maraming salamat po. Opo. Salamat po. Ayan, let's go. Simulan na natin ang adventure natin. Bye-bye Storm. Kita-kits mamaya. Let's go. Lakad. Malala tayo ngayon. Halos 30 minutes daw yung lalakarin natin bago natin mapuntahan yung falls dito sa Maria Aurora. Ayan, napaka suwabe nitong lugar dito men. Buti na lang ay hindi masyadong maaraw ngayon, kaya hindi tayo masyadong mahihirapan sa paglalakad natin kahit na medyo malayo siya. Yung 30 minutes na sinasabi sa atin nung lokal na taga dito ay malamang sa atin ay mas higit pa doon, dahil syempre hindi naman natin kabisado yung lugar na dinadaanan natin ngayon. Parang wala tayong makakasama dito sa spot na pupuntahan natin ngayon. Sobrang tahimik ng lugar mamen. Ayan. Medyo maaraw na. Sana huwag na magtuloy ng sobrang tirik na tirik yung araw. Ayan o, ang ganda men. Medyo naririnig ko na yung tunog ng falls dito men. Sa tingin ko ay medyo malapit-lapit na tayo. Ayan, hinihingal na si Mamen. Medyo kulang tayo sa practice sa pag-akyat-akyat o pagbaba ng mga bundok kagaya nito. Ayan, parang may booth dito. Siguro dito nagbabayad ng entrance, kaso ngayon kasi ay walang tao, kaya libre tayong makakapasok dito. Pero kung may bantay naman dyan ay magbabayad naman tayo. Kaso wala lang talaga ngayon, kaya pasukin na natin ito mamen. Medyo masukal at maraming mga dahon-dahon dito sa nilalakaran natin ngayon. Tapos may narinig lang ako dito na tunog ng parang ibon siguro yon. Parang pinong-pino yung tunog niya. Ayan, nililabang ko yung sarili ko kasi wala tayong kasama dito ngayon. Kaya dyan lang kayo mga mamen. Hintayin nyo ako makarating dun sa magandang spot dito na falls. Medyo kinakabahan lang si mamen. Pero kaya naman yan. Kakayanin natin yan, di ba? Ayan, ang ganda dito sa nilalakaran natin. Bangin tong nasa gilid natin, kaya nilagyan nila ng hawakan na bakal dito para yung mga pupunta dito sa falls ay merong kapitan, di ba? At safe kayo kung papasyal kayo dito, ay safe yung dadaanan nyo. Palapit yung tunog ng falls. Kaso papagod na rin ako ng papagod men. Nanginginig na yung mga binti ko. Napakagala kasi natin ano.
Hayaan nyo muna ako dumaldal ha. Kayo naman ay pagpasensya nyo na si Mamen kung medyo madaldal ako. Kasi nililibang ko talaga yung sarili ko. Lalo pag nasa ganitong lugar ka, tapos mag-isa ka lang. Tignan nyo naman yung dinadaanan natin, di ba? Ang hirap nang walang kasama, no? Sana dumating yung time meron na tayong kapartner dito sa nagawa nating pagta-travel. Tara na nga. Nakakapagod. Pero ang mahalaga, kahit pagod ka na, ay pogi ka pa rin. Let's go! Konti na lang. Medyo natatanaw ko na dito yung falls, Mamen. Nanginginig yung mga binti ni Mamen. Ayan. Pero alam ko, magiging worth ito kasi magiging masaya kayo dito sa makikita natin. Halika, papasilip ko sa inyo ng malapitan para makita nyo na sulit yung malayong nilakad natin dahil dito sa makikita nyo, Mamen. Nanginginig pa rin yung mga binti ko sa pagod. Pero worth it naman kasi sobrang ganda na itong napuntahan natin ngayon. Medyo nagpapahinga lang ako kasi medyo delikado kung maliligo tayo na pagod yung binti natin. Baka pulikatin tayo habang nasa tubig tayo. At baka malunod tayo pagka ginawa natin yon. Kaya kayo din, pagka pagod yung binti nyo, galing kayo sa pag-akyat o pagbaba ng bundok, bago kayo maligo ay ipahinga nyo muna ng ayos yung sarili nyo at yung binti nyo. Ito yung binili nating tinapay kanina. Kakain muna si Mamen para magkaroon tayo ng lakas. So enjoy natin yung napakagandang falls na to. Dimasalang Falls pala yung tawag dito sa pinuntahan natin, dito sa Maria Aurora. Natapat lang ngayon na wala talagang katao-tao dito dahil weekdays ngayon. Marami daw tao dito kapag Sabado at Linggo, dahil talagang dinarayo yung Dimasalang Falls na to dahil sa sobrang ganda talaga. Sa tingin ko, ang entrance fee dito ay nasa 20 pesos lang. Dahil halos naman kadalasan ng mga napupuntahan natin, ang entrance lang ay hindi tumataas ng 100. Puro sila 50, 20 at 15 pesos. Kaya pagka madadaan kayo dito sa Maria Aurora, subukan nyo dito sa Dimasalang Falls, men. Talagang napakaganda, men. Hindi kayo manghihinayang sa oras nyo pagka dumaan kayo dito dahil sobrang ganda talaga. Parang ayoko ngang umalis dito sa pwesto natin ngayon dahil ilang hagdan ng falls yung nakikita natin dito ngayon, men. Bihira yung ganito. Tapos solong-solo natin tong lugar ngayon. Panalo, di ba? Na tayong kumain.
At medyo nakabawi na rin ang lakas si Mamen. Ngayon ay medyo ikot-ikutin natin tong paligid para makita nyo ng malapitan yung mga kasulok-sulukan na to, di ba? Parang nandito na rin kayo kasama ni Mamen. Ganda. Kanina sabi nung mga nakausap natin doon nila tatay, ay may iba daw na mga nag-overnight dito. Siguro kung marami kayo ay pwede, pero pagka nag-iisa ka lang kagaya ko ay medyo nakakatakot, di ba? Kaya enjoy na lang natin yung oras dito ngayon. Tinitingnan ko yung baba kasi baka mamaya may ahas, matuklaw pa tayo, ay maging alamat na lang tayo pagka nagkataon. Ang ganda talaga, men. Ang sarap dito, men. Ayan, medyo nanginginig talaga yung binti ko sa pagod. Kasi 400 steps bago ka makababa dito, men. Imagine mo, di ba? Kaya talagang bibigay ang binti mo kapag kulang ka sa practice. Kailangan na natin mag-practice dahil sa mga susunod na araw ay puro ganito yung pupuntahan natin sa mga madadaanan natin. Ayan, lumibot-libot muna tayo dito. Ayun nga pala yung cottage na pinaparentahan dito. At ang maganda dito, yung mga cottage na yan ay yung mga lokal ang gumawa. Tapos yung ibabayad nyo dito sa mga kubo na yan ay sa kanila mapupunta, di ba? Makakatulong kayo dun sa mga lokal na naninirahan dito at yung mga gumawa niyan. Pero kung kayo naman ay cowboy kagaya ni Mamen, kahit na hindi naman kayo mag-rent ng kubo ay okay lang rin. Tapos nung kayo pumwesto sa pinestuhan ni Mamen. Pero yun nga, kung kayo naman ay medyo marami-raming budget, ay rentahin nyo na to para makatulong din kayo sa mga lokal na naninirahan dito. Solid talaga, men. Solo natin yung ganito kagandang paraiso, di ba? Woohoo! Ayan, siguro dito tayo makakaligo mamaya. Dun sa part na point daw ay parang 3 tao ata yung lalim niya. Parang hindi kakayanin ni Mamen. Siguro dito na lang tayo sa mababaw kasi nanginginig-ginig pa yung binti ko. Kaya maya maya ay maligo na tayo para guminhawa yung pakiramdam natin. Magandang kalikasan, ano? Ayun, palagi yung tandaan, ha. Mahalin natin yung kalikasan natin at alagaan natin sila. Tapos idamay nyo na rin ako sa mamahalin nyo at aalagaan nyo. The best thing I did, and I want you to know, was letting you in. From that moment I knew that you were all I missed. Baby, it took just one kiss. 'Cause here in your arms I can finally let go. The rest of the world is outside when you made sure I'm all you missed. Baby, it took just one kiss. Testingin na natin to, men, para maging presko na yung pakiramdam natin. What you feel, I don't need to know if this is real. How can you like me? You're as close to perfect as anyone can be. You and me, we don't need no one else than each other. You and me, and me. Napakaganda. Ito yung klase ng pahinga
na walang makapapantay mo, men. Yung nandito ka sa gitna ng kagubatan, nasa taas ka ng bundok, habang pinagmamasdan mo yung ganito kagandang tanawin, men. Talagang nakakabuhay ng pagkatao. Yung tipong kahit anong pagod yung nararamdaman mo ay maiibsan dahil sa ganito kagandang tanawin nga, men. Sobrang solid talaga. Ayan, umikot tayo dito. Solid na naman yung napuntahan natin ngayon. At sobrang excited pa ako sa mga madadaanan at mapupuntahan natin sa iba't ibang lugar para maipasyal ko kayo. At sana samahan nyo pa si Mamen sa mga susunod na biyahe natin sa mga ganito kagandang lugar. Pabalik na tayo sa taas ngayon at sobrang hirap ng pabalik. Grabe yung pagod. Pero okay lang, kakayanin natin yan. Mapapagod tayo pero tutuloy pa rin tayo. Maraming salamat po sa inyo. Babalikan ko kayo dito, tatay. Maraming salamat po. Ayan, isasabay daw tayo ni Bro Gerald paakyat dun sa bahay nila sa pinag-parkingan natin. Dahil nanginginig na talaga yung binti ni Mamen. Buti may dala silang tricycle dito. Siguro makiangkas na tayo. Angkas ba ako? Ako kaya, doon na lang po sa taas, Medyo mahirap dito. So ayan, doon na pala tayo sa may part na taas sasakay. Sige, sige. Let's go! Maraming salamat po. Sige po. Basic na basic Kung nilakad natin yun, inabot na tayo ng anong oras. Ayun, buti na lang ay hinatid tayo hanggang dito ni Bro Gerald. Ayan, bago natin kapamilya dito. Thank you, bro. Ayan po. Maraming salamat sa inyo. Siguro ay dito ko na muna tatapusin yung video natin. At masaya ako na dumadami yung mga kapamilya natin sa mga napupuntahan nating lugar. At natagpo tayo ng mga kagaya nila na mababait na tao. Babalik ako dito Opo, kaya. Sige po. bibisitahin ko kayo. Ano men, hanggang sa muli na pagkikita natin. Abangan nyo yung susunod na episode natin. Let's go. The door's still